Eto, mga minamahal, talaga nga namang kahit si Father Villanueva, abay hindi napigilang bumoses, magsalita patungkol nga po dito sa 18 senador na mga hudas. So, tinawag po mga minamahal ni Father Villanueva, itong 18 judges na hudas. Biruin nyo ba naman mga minamahal, tinukhang na nga tayo. Tinukhang na ang mamamayang Pilipino. Pati ba naman ang kaban ng bayan, tutukhangin din ni Bibi Sara Duterte at gusto lamang hayaan nitong mga senador na to na merong di umano'y cash sunduan? Actually, mga minamahal, sa aking napapansin yung motion ni Bato at yung motion ni Chis Escudero, graceful exit na lang po yun, mga minamahal, para patayin ng impeachment. Ayaw lang nilang tawaging dismissal, pero yung kanilang kinikilos, sobrang linaw pa sa bolang kristal na yung kanilang ginagawa is graceful exit para isyukti ito nga pong impeachment ni VP Sara Duterte. Biruin nyo bago natin pakinggan tong sinabi ni Father Villanueva. Itong si Quezon, pinabalik sa House of Representatives, itong article of impeachment. Ano yung una niyang hiling? Una niyang hiling, mga minamahal, na magbigay daw po ang Kamara ng certificate na valid po ang article of impeachment na wala pong nilabag sa 1-year ban. Yan yung una na hiling ni Quezon. Yung certification na walang nilabag ang article of impeachment sa 1-year ban. Pangalawa, mga minamahal, dapat daw po maghayag ang Kongreso. 'Di ba? Maghayag ang Kongreso, ang 20th Congress, na dapat ituloy ang impeachment. So, kailangan po magsalita ang 20th Congress, magbigay po sila ng, I think, papers or statement or whatever it is na nagpapatunay na itutuloy nila ang impeachment. Yung problema dito, hindi pa naman nag-i-exist ang 20th Congress. Nasa 19th Congress pa lamang po tayo. So, malinaw, mga minamahal, dyan pa lang, yung motion ni Bato at yung motion ni Quezon is graceful exit na yan para patayin itong impeachment. Ngayon, June 30, di ba? June 30. Kaso paano naman yan? Mag-e-elect pa lang ulit. Kasi tapos na yung term dyan ni House Speaker Martin Romualdez. Hanggang June 30 na lang siya. So ngayon, ang panibagong Senate President at yung panibagong House Speaker ay after ng SONA ni PBBM. So wala pa rin. Pinatulog na naman ninyo ang impeachment. Mga tangina talaga itong mga hayop na to. Kaya nga, tama lang natawagin kayo ni Father na hudas. Kasi hudas kayo Di ba? Pakinggan natin ito, mga minamahal. Paano na tinukhang. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of their dead. We have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far, far way off. Totoo. Dito mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala. Binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, pinastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maaari kong sabihin mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit
ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost. As we condemn the actions of the 18 senators, let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5. They might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us always. Okay. Rinig ninyo mga minamahal, buti pa nga itong si Father tumindig eh. 'Di ba? Na supposedly dapat mayroon ngang separation ng church and state. Ang problema mga minamahal, hindi na po nakayanan ni Father. Sobrang pambabalahura at pambabastos na ito. Kung kinakailangan niyang bumoses para magbigay ng kalinawan sa mamamayang Pilipino, kahit mabash pa siya, ready siya. Sumalo sa mga bala para lang maiparating sa inyo ang mensahe ng pambababoy na ginagawa nitong ating 18 Judas ng mga senador. Kaya nga saludo dito kay Father Villanueva, sobrang tapang niya. Kahit ganun pa man na nakaka-receive na yun, I think, ng mga threat, naninindigan si Father Villanueva. Buti pa nga yung mga babaeng senador, may mga bayag. Si Nancy Binay, Risa Ontiveros, di ba may mga bayag? Hindi katulad ng 18, di ba? Na mayroong, I think, tinatawag na cash sunduan or talagang literal na Judas. Simula pa lamang nung sila iisilang. Yung 18 ng mga senador na yan, para sa akin, including Chis Escudero, they insulted our beloved Constitution. Our respective Constitution, talagang binastos nila mga minamahal. Tandaan ninyo, ang puong may kapal nakatingin sa mga ginagawa ninyo. Clearly, kung ako yung tatanungin, na meron talagang na-violate na rules itong ating mga Judas na mga senador. Sa mamamayang Pilipino, sa konstitusyon, at sa buong sambayan ng Pilipino. So, itong pag-govern na ginagawa ni Quezon, malinaw na indikasyon, mga minamahal, na minamanipula nila. Maneuvering our Constitution and maneuvering the people of the Philippines. Nagigets ninyo kung paano nila binablock itong impeachment na kung saan sinisigaw dito yung justices, upholding the rights of every Filipino na binalahura simula pa ng 2016 up to this moment. Siguro marapat lamang talaga na itong si Quezon ay husgahan na at yung Senado. Kung pwede, mag-people power tayo mga minamahal. Samahan nyo kami palagi dyan sa harap ng Philippine Senate at kapag madami na tayo, maybe sugurin na lang natin sila. 'Di ba? I-abolish yung Senado. Kawalang hiyaan po ang ginagawa nitong mga senador na to. Public accountability na lang po yung hinihingi namin, hindi nyo pa maibigay sa amin. 'Di ba? Akala ko ba ang goals ninyo bawasan ng korupsyon? Nagtataka lang din ako mga minamahal. Meron ng malinaw na ebidensya pero tahimik itong ating mga judge, itong ating mga prosecutor, na supposedly dapat ang ginagawa nila
Di ba mga minamahal, itong mga senator judge na to sa impeachment ni Bibi Sara Duterte, maging neutral. Pero sa akin, nakikita mo kang nagiging defense team sila ni Bibi Sara Duterte. Alam ninyo, magkahalong galit, puot, hinanakit ang meron kami at yung taong bayan na nararamdaman namin sa inyo. Kasi you are public servant. Paglingkuran nyo kami, yung mamamayang Pilipino. Sana nagsisilbi kayo ng tama sa amin. Hindi nyo ba nakikita yung mga naghihirap? Sabi nga ni Go, hindi naman nakakain yung impeachment, pero yung ninakaw ni Sara Duterte sa Kabanang Bayan, madaming pamilya ang mapapakain na nun. Ito na, the darkest hours ng Pilipinas ay dumadampi na. At yung worst, malapit na, mga minamahal. Yung intention nitong mga senador na to, hindi pa clearly na-indicate na natin kung ano, pero yung poong may kapal na lang ang manghuhusga sa inyo. Mga modernong hudas, kung tawagin itong mga hayop na to. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nino. Nagbabalik ulit para sa ating. Pengi lang po ako ng comments. Yan, comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Ingat, mga kababayan.